si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kapiling po natin sa kabilang linya, we have one of the isa po sa limang ICC accredited lawyers na Pilipino. Kapiling po natin sa kabilang linya, we have Attorney Joel Ruiz Butuyan at chairperson po siya ng Center Law. So, Attorney Butuyan, sir, magandang umaga at welcome po sa programa, sir. Magandang umaga, Patrick, at sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga. Alright. Sir, salamat po first and foremost at kami po ay pinagbigyan nyo. Kahit po alam namin kapag Lunes busy po kayo. Anyway, to start the ball rolling, sir, hingi lang kami, sir, sana ng update sa inyo, sir. Ano na po ba ang nangyayari dito sa pagtakbo po ng kaso na sinampalabang kay Pangulong Duterte? Alam natin, sir, humarap na po siya ng 2 beses doon po sa mga judges. So ano po ang susunod na hakbangin diyan, Attorney Butuyan, sir? Patrick, maraming mangyayari between yung first appearance ni former President Duterte sa ICC hanggang sa nakatakdang first confirmation of charges hearing sa September, no? Sa panahon na 6 months na yan, sa panig ni former President Duterte, pwede silang maghain ng tinatawag ng application for interim release. Pwede silang mag-file ng challenge dun sa may jurisdiction ng ICC. Pwede silang mag-file ng challenge dun sa may validity ng issuance, saka dun sa may implementation ng warrant of arrest. Ang isa pang nangyayari na ngayon at in fact nagawa na, ito yung tinatawag na disclosure. Ito yung panahon na yung prosecution ibibigay niya sa depensa, sa mga abogado ni former president, yung ebidensya na nakalap niya in support of yung charges na final sa kanya, saka yung application sa warrant of arrest. So may disclosure na ginawa, partial, 181 items nga, pero ginawang confidential dahil sa kapakanan ng mga testigo saka yung mga biktima.